Hello guys! Magandang araw at kumusta kayong lahat? Ito yung dahilan kung bakit nga ilang araw din ako na hindi nakapost ng video. Nagkasakit kasi yung pangatlo kong anak guys at kapag nagkasakit nga sila ay hindi talaga ako makapag-isip ng maayos. Talagang ewan ko ba kung ako lang bang ganito. At ayan na nga guys, napacheck up naman namin siya sa doktor pero hindi pa nga siya gumagaling kaya ayan tinuuban ko na siya. Yung hinimasmuhan ba kung sa Bisaya, ewan ko anong Tagalog yung himasmo guys. Yung nagpapulo ka nga lang ng tubig tapos nilagyan mo ng ice, pagkatapos nilagyan mo lang ng bigas. Yung bigas na ginamit ko yung lubang. Ewan ko ang Tagalog din yung lubang guys. Basta yun. Tapos pakuluan mo lang siya. Tapos kapag kumulo na, ayan, kumuha ka ng kumot at ayan, ilagay mo nga sa loob ng kumot yung pinapakulo mo na tubig at doon mo nga yun para pagpawisan ka ng maigi. Tapos, ganyan. Sana maintindihan yung explanation ko kasi ako hindi ko rin maintindihan, Charis. At kinabukasan naman, pumunta naman kami ulit nga dito sa my center kasi pinapabalik nga kami ng niya. Pagkatapos, bumili na rin kami ng gamot niya kasi nga niresitaan naman kami ulit ng gamot. At pag uwi nga namin sa bahay, meron ngang chocolate na binigay yung auntie niya kaya ayan binuksan ka agad niya at ayan tignan nyo naman yung mukha niya tuwang-tuwa nga. At pagkatapos naman, pinainom ko na muna siya ng gamot. Sunod ko naman ginawa, eto nga yung labahan ko dahil nga natatambakan naman ako ng labahan. Ayoko pa naman sana guys na matambakan ako ng labahan kaso lang hindi talaga natin yun maiiwasan. Lalo na kapag yung mga anak ko guys ay sama yung pakiramdam kaya hindi talaga ako makakilos nga ng maayos dito sa bahay. At yung labahan ko na muna ngayon, eto na muna mga light color na isang planggana na malaki. Babanlawan ko lang muna yan. Pagkatapos ko yan banlawan ay ibababad ko na muna. Kasi pagkatapos ko tong mababad ay magluto naman ako ng aming pagkain. At malapit na kasi magtanghali at mag-uwian na yung aking estudyante. Para pagdating nila galing eskwelahan ay makakain kagad sila. Kasi marami pa din akong ligpitin nga dito sa bahay. At linisan ko din yung lagayan nga namin ng damitan. Kasi napakagulo na yung lagayan nga namin ng damitan. At ilipat ko rin ng pwesto yung lagayan namin ng damitan para naman maiba. At nung nababad ko na yung mga damit, ayan inasikaso ko naman etong paghihiwa nga ng mga gulay at naghiwa lang ako ng kalabasa, sayote at saka etong ang repolyo at kaunting sitaw at karabansos. Ayan naggisa lang ako ng bawang at saka sibuyas. Sunod ko namang nilagay etong kaunting karning manok para naman merong sahog nga na eto namang gulay nga natin. Pagkatapos nilagay ko naman dito yung etong kalabasa at saka sayote kasi eto yung medyo matitigas nga. Pagkatapos tinakpan ko lang siya saglit at nung medyo maggisa na nga etong mga gulay nilagay ko naman lahat etong ang sitaw, karabansos at saka yung repolyo. Pagdating naman ng bata galing paaralan, ayan pinakain ko naman sila. Pagkatapos bandang alauna hinatid ko naman sila nga sa paaralan nila at pag uwi ko naman dito sa bahay, ayan eto na nga yung lilinisin ko, etong lagayan nga namin ng mga damit kasi kita nyo naman yan, ayan napakakalat na at wala na nga sa pwesto yung ibang damit nandyan na nga sa baba, nakatambak na nga yan sa baba. Pagkatapos ayan nagtatanggal ko na para malinisin ko na rin yung ilalim nga niya. Kasi nung nakaraang araw ay meron nga akong nakita dito na tumatakbo na mabait at meron din akong nakita nga ng mga ipis. Kung hindi ko to linisan ay baka maubos na yung mga damit nga namin sa mga mababait nga dito nga nakatira sa ilalim ng damit. Kaya pagkatapos kong matanggal itong mga damit nga dito, ayan pinagtatanggal ko na din yung nakapatong na lagay namin na damit. Pagkatapos ayan pinagpag ko na guys, ang dami alikabok nga dito. Kasi kapag naglinis ako dito ay kaunting walis lang at hindi ko talaga yan inuuro nga etong mga Durabox at etong ang patungan namin ng damitan. Kasi nga kapag inuurong ko kasi to guys, mabigat. Pagkatapos, ito namang lagay namin ng damitan na parang syurap, mabilis nga lang tumagulo. Hindi nga to masyadong matibay, pero pinagtyagaan ko na muna to kasi wala kasi kaming iba na mapaglagyan nga ng damit namin. At ayan na nga, nung natapos na nga ako magwalis nga dito, ayan, pinag-a-arrange ko na nga etong lagay namin ng damit. Dito ko yan, banda nga nilagay guys, etong mga Durabox. Pero, nung nakita ko nga na parang hindi nga magkasya yung isang Durabox at kapag ganyan paglagay ko dyan guys, ay hindi nga yan mabubuksan kapag dun ko naman ilagay nga yung kahoy na patungan nga ng damit. Kaya nag-isip muna ako kung ano bang arrange yung pwede nga sa yung maganda nga sana tignan na pagka-arrange. Kaya ayan guys, medyo nalilito pa nga ako dyan pero ayan nagawan ko pa rin ng paraan. At dito naman sa lagayan nga namin ng damitan, kwarto nga sana to ng mga anak namin ng babae kaya merong wallpaper dyan na pang bata. Kaso nga lang, ayaw kasi nilang matulog dito guys kapag hindi nila kami katabi kasi nasanay kasi sila nakatabing kami nga lagi matulog. Kasi nung wala pa kaming bahay ay magkatabi nga talaga kami matulog. Kaya yung ginawa ko para naman magamit nga dito ay dito ko na lang nilagay yung mga damit nga namin. Para naman magamit din namin to. Pero ngayon guys, unti-unti na silang nasanay na sila lang matutulog. Nasanay na sila na matulog na hindi nga kami katabi. Kaya etong lagayan namin ng damitan, ginawa na rin namin ng kwarto ng asawa ko. Kasi medyo malaki-laki naman yung space nga dito. At sa wakas, natapos na rin ako mag-arrange nga dito. At tignan nyo naman, medyo nga lumuwag dito at medyo gumanda naman tignan. At pagkatapos, bumaba naman ako
ko at tinanggal ko na nga itong mga sinampay ko kasi nga mag alas 4 na yan ng hapon. At fast forward, kinabukasan na nga to pagising nga namin sa umaga ay eto nga si Cheryl ay nagsusuka na nga siya. Ewan ko ba kung ano nga nakain itong batang to, bakit nga siya nagsusuka. Kaya hindi ko na muna siya pinapasok nga sa school nila at sinabihan ko na muna yung teacher niya na hindi siya makapasok dahil nga nagsusuka nga siya. At pabili kagad ako sa asawa ko, etong Arsiflora, ito talaga yung madalas kong pinapainom sa kanya guys, sa kanila kapag nagsuka o nagtai nga sila. Ay, Diyos ko, sobrang hirap talaga kapag ganito. Di bali nang wala kang pera, ang importante ay malusog lang yung pangangatawan ng pamilya mo. At yan lang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.